Kanina pa si Bianca nakatitig sa kalendaryo. 2 months na lang at tapos na ang kasunduan namin. Ang bilis ng panahon at hindi ko napansin sa isang buwan na kalipas. Naging masaya ako at naging mabilis ang oras at hindi ko napansin ang araw na lumilipas. Totoo nga ang sinasabi nila, kapag kasama mo ang taong importante sa'yo o ang mahal mo sa buhay, hindi mo na talaga mapapansin ang nakalipas na minuto, oras, araw, gabi, buwan at taon. Kapag kasama mo sila, kasama mo siya. Babe, let's go? Agad akong napangiti at lumabas sa kwarto namin. Bumaba ang tingin ko sa tiyan ko. 1 month and 1 week ang tiyan ko. At klaro na buntis ako. Marahan ko itong hinaplos at napangiti. Takot at sayang nararamdaman ko. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong nadadagdagan ang takot ko. Laging pumapasok sa isip ko na paano kung hindi ko maparamdam sa kanyang pagmamahal. Paano kung ayaw niya sa akin? Paano ko siya susuyuin? Paano ko siya papatahanin? Paano ko siya aalagaan ng tama? Kung ako mismo hindi ko nakita o naramdaman kay Daddy, paano ko pa kaya ipaparamdam sa magiging anak ko ang mga bagay na matagal ko nang inaasam? Pero hanggang ngayon, naghahangad pa rin ako sa pagmamahal ni Dad. Sobrang sakit lang na parang wala siyang pakialam sa magiging anak ko, ang magiging apo niya. Kahit man lang sa baby ko lang, ipakita kung paano siya magmahal at mag-alaga. Pero bakit kailangan niya pang idamay ang apo niya? Alam kong galit siya sa akin. Pero wag naman niyang idamay ang anak at magiging apo niya. Kung hanggang ngayon ay galit pa rin siya at hindi niya matanggap na ako ang naging dahilan kung bakit nawala si Mommy. Di sa akin niya ibunto ng lahat ng galit niya. Kung hindi pa rin siya tapos sa pagpaparusa sa akin na lang. Huwag lang sa anak ko. Dahil wala namang ginawang masama ang anak ko sa kanya. Pero sa ilang buwan ang nakalipas ay napantayan ang lahat ng sakit at pagmamahal dahil kay Mommy, Daddy, Nanay Sally, Nancy, Ate Lisa, Jonas at Daniel ay unti-unti na naghihilom ang sakit dahil sa kanila, dahil sa mga taong ito, sa mga taong nakapalibot sa akin na nagpaparamdam sa akin na nag-e-exist ako sa mundong ito. Pinaparamdam nila sa akin na kailangan nila ako, na may taong nag-aalala sa akin. May nag-aalaga, may mga taong nakikita ang halaga ko. Hindi yung mga nakaraan, nakalipas. Mga bagay na hindi ko naman ginawa ay nasasaktan ako. Alam ko na nandyan palagi ang ate ko, si Nancy at Daniel. Pero iba pa rin ang pagmamahal at atensyon ng isang ama. Pero ngayon alam ko na kung anong pakiramdam na may taong nagmamahal sa'yo. Nag-aalala at nag-aalaga. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ang gaan pala sa pakiramdam. At iba yung klaseng saya. Basta kasama mo sila at naramdaman mo na mahal ka nila. That you're important. Eat more healthy foods, Mommy. Mas maganda po kung gulay at prutas ang kinakain natin para mas maging healthy si baby. Sa ngayon po healthy naman si baby at kailangan po nating i-maintain yon. Just maintain eat healthy foods. Pwede nyo rin po sabayan ng exercise. Hindi lang si baby ang healthy dito, kundi kayo rin po. Dahil kung healthy si Mommy, mas healthy si baby. Ngiting saad ng doktor na babae. Kahit kanina ko pa pinipigilan ng sarili na umirap. Dahil kanina ko pa ito napapansin ng pasimpleng pakyut ng doktor nito kay Daniel. Nagkasalubong ang kilay ko at hindi maipintang mukha habang palabas ng room ng doktor na nag-check up sa akin. Dapat kasama ko si Ate Lisa dito. Kaso sobrang nahihirapan si ate ngayon sa pagbubuntis niya. 3 beses nang dinala si ate sa hospital. Gladly because of the baby. He strongly fought despite the happening. Yes, it's a boy. Nag-text sa akin si ate kung ano naging gender ng pamangkin ko at hindi natuloy ang celebration dahil sa nangyari. Kailangan na magpahinga ni ate at bumawi ng lakas sa ilang ulit na pagkakadala sa hospital. Ang alam ko the causes ng pagdudugo it's because of stress o may problemang dinadala si ate. Pero wala namang sinasabi si Kuya Arman kung may pinag-awayan sila. Kung may problema, sinabihan na kami ng doktor sa pwedeng mangyayari kay ate at sa magiging pamangkin ko kung magpapatuloy ang spotting ni ate. Kitang-kita kong sobrang pag-aalala ni Daddy kay ate. At sana ganun din siya sa akin. Umiiling na lang ako. Dapat akong mag-focus sa sitwasyon ni ate ngayon. Mas importante ang kalusugan nila ng pamangkin ko. Narinig mo ang sabi ng doktor, babe. You need to eat healthy foods because our baby needs to be healthy.
And of course, you need to. Napairap ako at mas naunang pumasok sa elevator. Naguguluhan naman siyang nakatingin sa akin habang nasa loob kami ng elevator. Hey, babe, what's the problem? I rolled my eyes at him at pilit na iniwas ang kamay niya sa paghawak sa akin. Naiinis ako. Habang sinasabi ng doktor kanina na kailangan kong kumain ng masustansyang pagkain, ay ang lokong to'y nakangiti habang makikinig sa doktor. Habang ang doktor naman ay palihim na kinikilig at nagpapakyut. Akala mo naman bagay sa kanyang pagpapakyut. At sa harap ko pa talaga ha? Ang kapal talaga ng muka. Hindi niya ba alam na ang babing dinadala ko ay ang anak lang naman ang pinagpapakyutan niya? Gusto niya pa atang sabihin ko sa kanya. Gusto atang sabihin ko sa harap niya. Kung bakit kasi wala ang doktor na unang nag-check sa amin. Mas mabuti dahil may asawa at anak na. Pero bakit yun ang pinalit? Sa susunod talaga ayoko nang siya pang mag-check up sa akin. O di kaya hindi ko nalang isama si Daniel kung siya lang naman na mag-check up sa akin. O tanggapin ko na lang kaya ang alok ni Mommy, yung personal doctor nila. Para hindi na hassle ang laging magpunta ako sa ospital. Mas mabuti pang ang personal doctor na lang ni Mommy ang pupunta sa mansyon. Para sa every month check-up ko. Mas maganda nga yun. Mas madali at walang babaeng magpapakyut kay Daniel. Dahil kapag nakita ko pang babaeng yun, ay ewan ko na lang talaga. Mas lalong uminit ang ulo ko dahil sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga bago pumasok sa loob ng mansyon. Are you jealous, Bianca? Of course not. No, I'm not jealous. You're not jealous, Bianca, right? I'm not, okay? Hey, babe. Pansinin mo naman ako. Kanina mo pa ako hindi pinapansin at kinakausap. May nagawa ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Daniel pagkarating namin sa living room. Wala, Daniel. Meron eh. Please tell me, Bianca. Did I do something wrong? Pilit niya akong pinapaharap pero agad akong tumalikod sa kanya. Wala nga, Daniel, okay? Pilit kong kinakalmang sarili na wag magalit sa kanya. Please, Bianca. Mahihibang ako sa kakaisip. Galit ka ba dahil sa sinabi ko kanina? Para sa inyo naman yun eh. Para maging healthy ang baby natin at ikaw. Sinabi na nga ng doktor kanina, wag mo nga yung mabanggit-banggit yung doktor na yon. Ano bang masama doon? Inulit ko lang naman ang sinasabi ng doktor. Putol ko agad sa kanya. Ewan ko sa'yo, Daniel. May pangiti-ngiti ka pa. Akala mo siguro na hindi ko alam? Parang namula na ata ang mukha ko dahil sa galit. What? Anong pangiti-ngiti? Bianca, she just gave us some advice. She's a doctor. She knows what is good for our baby and you. Marahan niyang saad. Di magsama kayo ng doktor na yan. Saad ko bago nag-walk out. Halos takbuhin ko na pahakbang sa hagdan dahil sa pagkainis. Anong nangyari? Bakit rinig na rinig kong sigawan niyo? Daniel, what happened? Why are you two shouting? Hindi niyo ba naririnig ang sarili at kailangan pang magsigawan? Sunod-sunod na tanong ni Mami kay Daniel. Patuloy akong humakbang at pumasok sa kwarto namin. Mabilis din akong pumasok sa dating kwarto niya na naging kwarto na ni Baby. Maluha-luha akong pumasok sa kwarto ng anak namin. My eyes roamed the whole room. May nakadesign na numbers at kompleto rin ng alphabet. Bagong pintura at may pambatang design ng dingding ng kwarto ng baby namin. Halos napatalon ako sa gulat nang may kumatok sa pinto. Bianca, babe, please open the door. I know you're there. Bahala ka dyan. Sigaw kong sagot dito. Hindi ka ba talaga nagsiselos, Bianca? Tanong ng isip ko. Oo na, nagsiselos na ako. Bakit ba? Nakakainis naman kasing babae yun. Umiinit ang ulo ko dahil sa kanya. Nagsalubong ang kilay ko ng sobrang tahimik nang sa labas ng pinto. Agad ko itong binuksan at sumalubong sa akin ang malaking ngisi ni Daniel. What? Naiirit akong saad dito. Parang mas nainis pa ata ako sa mukha niya. Are you jealous, babe? Medyo umawang ang labi ko ng konti dahil sa gulat sa tanong niya. Natigilan ako at peking tumawa na para bang hindi ako makapaniwala sa saad niya. Para matago ang pagkagulat ko. Jealous? Me? Why I would be jealous? Hindi naman maganda yun. Umirap pa ako sa huling sagot ko sa kanya. Bakit ko naman aaminin na nagsiselos ako? Hindi naman yun maganda para pagsilosan ko. Baka lumaki yung ulo ng lalaking to kapag sinabi ko. Ano yung mukhang yan? Ha?
That's the expression of a jealous woman. Like that. Sabay pa nitong turo sa mukha ko using his finger. Ano bang expression ng mukha ko? Nakikita ba talaga sa expression kapag nagseselos ka? Namula naman ang mukha ko. That, you're jealous. Umirap ako at bumaling sa ibang direksyon para matago ang mukhang namumula. Kaya naman pala, halika nga dito. Ang cute naman magselos naman ang fiancé ko. Pumiglas ako nang lumapit siya at niyakap ako. Huwag mo nga akong tawaging cute. Ano ako, laruan? Of course not, babe. You're my fiancé. The woman I love. My soon-to-be wife. And the mother of my children. Nanigas ang buo kong katawan sa saad niya. At kasabay ng malakas na pagtibok ng puso ko, halos hindi ako makahinga at halos naririnig kong malakas na tibok ng puso ko. Ano daw? The woman he loved? Soon to be his wife? O nagkakamali lang ako ng rinig? Tama ba talaga ang narinig ko? O pinaglalaruan lang ako ng tenga ko? Mabuti at okay na kayo. Halina kayo, nakahanda na ang tanghalian mga anak. Gulat akong kumawala sa yakap niya nang marinig kong saad ni Nanay Sally. Mabilis ang lakad ko at sumabay kay Nanay Sally pababa ng hagdan. Nakita kong pagtulong ni Mami sa mga katulong maghanda ng pagkain sa mahabang mesa. Naramdaman kong pagsunod ni Daniel sa likod ko. Hindi pa rin sa akin promosesong mga sinabi niya. Maraming tanong na bumabagabag sa akin. Kung seryoso ba talaga siya? O pinaglalaruan lang niya ako? Ayoko mag-assume tapos sa huli ay masasaktan lang ako. Kahit sa puso ko ay may namumuong pag-asa na umaasang totoong sinasabi niya. Nagpaalam sa akin si Daniel na pumasok muna sa kumpanya. Hindi pa namin napag-uusapan ng mga sinasabi niya kanina. At ayoko na rin itong buksan. Mas mabuting wala muna siya sa paligid ko dahil parang hindi ako makagalaw. At parang mas lalong natatakot na kung paano mali yung pagkakaintindi ko. Pwede naman kasing mahal niya ako bilang kaibigan na babae. O hindi kaya mahal niya ako bilang kapatid. O baka naman mahal niya ako bilang babae. Napairap ako sa sarili na matanto na tinuturuan kong sarili na umaasa. Tumutok ang mga mata ko sa tubig ng swimming pool habang nakalublob ang mga paa ko. Nagsalubong naman ang kilay ko na parang may kanina pang nakatitig sa akin. Dahan-dahan akong lumingon sa parte ng malaking gate. Napatayo ako sa pagkakaupo at lumiit ang mga mata ko. May taong sumisilip. Umakbang ako ng ilang hakbang pero nang makita ko agad din itong umalis. Bakit parang may kamukha siya? Yung mga matang yun. Katulad ng sa akin at kay Daddy. At may kamukha siya. Parang si Daddy? Paano kung okay yung trato ni Dad sa akin? Paano kung hindi nawala si Mami sa pagkakaanak sa akin? Siguro masaya ako. Kompleto. Siguro walang Ate Lisa na buntis ngayon. Hindi sana ako naglasing sa resto bar ng gabing yon. Wala dapat nangyari sa amin ni Daniel. Wala dapat arranged marriage na nangyari. At walang hiwalayan na mangyayari sa amin ni Jonas. Pero hindi dapat ako buntis ngayon. Ang sarap isipin na sana ganun ang nangyari. Pero nung nabuntis ako, na may munting supling na nabubuhay sa tiyan ko, ay masaya at tanggap ko ang nangyari. Masaya ako dahil lasing ako nung gabing yon, dahil nakilala ko si Daniel. At may magiging anak pa kami. Ang sarap isipin na okay sana ang lahat. Pero itong nasa tiyan ko, hindi ako magsisisi sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Kung papipiliin ako kung anong gusto kong mangyari, siguro kumpleto ang pamilya. Hindi galit si Dad at buhay si Mom noon. Yun ang pipiliin ko dahil matagal ko na itong inaasam. Pero ngayon itong pipiliin ko. Ang ngayon. Dahil sa magiging baby namin ni Daniel at dahil sa kanya. Dahil kay Daniel. Dahil sa mga taong nakapalibot sa akin. Hindi naman sa ayaw kong maranasan ang kumpletong pamilya. Pero sa una pa lang talaga ay nakatadhana na itong mangyari. Wala naman akong magagawa kundi ang tanggapin ito. Kung ito talaga ang gusto niya. Ang gusto niyang mangyari ay buong puso ko itong tinatanggap. Dahil siguro alam niya na masasaya ako. Dati sinisisi ko siya dahil sobrang unfair niya. Pero lubos at buong puso ako nagpapasalamat sa kanya. Dahil naging masayang buong buhay ko. Dahil sa taong ibinigay niya sa akin. Ang mga taong magpapasaya sa akin at nagmamahal. Kanina ko pa napapansin na hindi ata kayo nagpapansinan ni Daniel, anak.
Hindi pa rin ba kayo bate? Nakita ko kayong nagyakapan eh. Saad ni Manang habang seryoso naglalagay ng damit sa closets. We're okay naman po, Nay. Kalmadong sagot ko dito. Tumangutango naman si Nanay Sally na para bang naniniwala sa sagot ko dito. Dumating na si Daniel ng 9 ng gabi, kaya hindi na rin kami nagkasabay sa pagkain at nauna akong natulog sa kanya, kaya hindi ko napansin ang pagkarating niya o kumain na siya. Dahil sa pagbubuntis ko, kapag nahiga na ako sa kama namin ilang minuto ko lang sa pagkahiga sa kama ay nakatulog na ako. Hindi naman ako pagod dahil halos ayaw na nga akong pagalawin sa mansyon. Pero ang bilis-bilis kong makatulog dahil na rin siguro sa pagbubuntis. It's normal symptoms of a pregnant woman, like eating lots of food, weird craving, morning vomiting, and fast-changing moods, at ang palaging mabilis antukin. Tuwing gigising naman ako sa umaga, agad din siyang umaalis at minsan ay nagigising ako sa paghalik niya sa noo ko at tiyan ko. Kaso nakatulog din ako pabalik. Ay, pag-usapan niyo yan ha? Isipin mo, Bianca, buntis ka. Tumango ako bilang sagot. O siya, bumaba ka pag gutom ka na ha? May espageteng pinaluto sa amin si Daniel bago siya pumasok sa trabaho. Ang aga atang umalis ng batang yun. O sige na, may hugasin pa ako. Sige po, Nay. Bababa po ako kapag nagutom po ako. Binigyan ako ng isang ngiti ni Nanay Sally. Basta kapag gutom ka pa, bumaba ka na ha? Tumango ako dito bago sinundan ng tingin ng paglabas ni Nanay Sally sa kwarto namin ni Daniel. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.